pagkakataon po na binigyan tayo ng pagkakataon na muling makapagmensahe po 'no. Sa nabasa po diyan, 'no po, sa kuwento natin ngayong araw na 'to, tungkol po sa love life. Ayan, sino yung mga single diyan na naghahanap ng asawa, 'no? Yung mga single na naghahanap ng asawa, 'no po. So makikita niyo diyan, 'no po, ang buhay po ni Ruth na nabalo, 'no po. Si Ruth ay nabalo, balo po siya. Siya po ay namatayan ng asawa, 'no po. Kung narinig niyo po yung mensahe last week, 'no po, namatayan po ng asawa si Ruth. So, dalaga po ngayon si Ruth, wala na siyang asawa. So, makikita niyo diyan sa first, ano po, sa first, at si Naomi ay may kamag-anak, kamag-anak ng kanilang asawa at isang mayamang makapangyarihan sa angkan ni Elimelech. Ang pangalan niya ay Boaz. Ayan, so bago po yan, tayo po ay manalangin muna. Heavenly Father, in the name of Jesus, salamat po Ama sa pagkakataong ito. Patuloy kang maluwalhati sa buhay ng bawat isa at maparangalan Panginoon sa araw na to, O God. Ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, na naglilinis ng aming mga puso, naglilinis ng aming mga kasalanan, nagpapatawad ng aming mga pagkakasala sa iyo, pagkukulang, Panginoon. Patuloy mong punuan ang aming mga buhay na lagi makapaglingkod sa iyo ng may kasiyahan, may pag-ibig, may kagalakan, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa araw na 'to na muli mo, Panginoon, ginamit ang iyong lingkod, Ama. Patuloy nawa ikaw ang magliwanag, itago mo lang ako sa iyong likuran. Patuloy kang maparangalan, Panginoon, at maluwalhati, Ama. Ikaw ang maglagay ng mga salita sa aking mga labi, magpahayag ka ng iyong mga kapahayagan, Panginoon, sapagkat ikaw ang tunay na nakakaunawa ng iyong mga banal na salita, Ama. Kasangkapanin mo lang ang aking buhay, Panginoon. Kasangkapanin mo, Panginoon, ang aking katawan, Lord God, na maging isip mo, maging bibig mo, Panginoon, maging karunungan mo, Ama. Hallelujah, ay maibahagi, Panginoon, sa pamamagitan ng aking katauhan, O Diyos. Ito po ang aking samot dalangin, Ama, at dalangin ko sa bawat isa, Panginoon, na walang maging interruption, Panginoon, walang maging hadlang, Lord God. At ang mga puso ng bawat isa, Panginoon, ay laging handang makinig sa iyong mensahe, Panginoon. Maitanim sa kanilang mga puso, Panginoon, ang iyong mga banal na salita, at mapulutan nila ng aral, Panginoon, ng buhay ni Ruth at ni Boaz, Panginoon, at ni Naomi. In the name of Jesus, we pray. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. So, praise the Lord. Ayan. So, makikita niyo po doon, makikita niyo doon na meron daw pong relative. 10 years, after 10 years, bumalik po sila sa kanilang lugar, sa dating tinitira nila sa Bethlehem. Ngayon po, sa after ng 10 years, kung babalikan po natin yung kwento nung Ruth 1, namatay yung kanyang asawa at sumama si Ruth sa kanyang biyenan, po. At yung isa naman na manugang, iniwan po yung biyenan niya kasi namatay din yung asawa. So dito makikita natin sa mga single diyan, kung gusto niyo maghanap ng asawa, no? Hallelujah. Maghahanap po kayo ng katulad ni Boaz. Hanapin niyo po yung ugali ni Boaz. Ano po? So, purihin ang Lord. Sa ugali ni Boaz, makikita niyo po doon na mayaman daw po si Boaz, ano? Pero si Boaz po ay siya po ay farmer, no? Siya po ay, anong tawag dun sa Tagalog? Ah, magsasaka, magsasaka, Pero pinagpala po ng Panginoon si Boaz. Ang pangalan po ni Boaz, paki-mute nga po yung bagong pasok na po yung mic. Paki-mute na lang po. Salamat po. Ayan. So makikita niyo doon si si Ruth po was a great grandmother ni King David. Po? So hindi nakakaalam po, si Ruth ay great grandmother po ni David. Po? Ni King David. King David. Po? Hallelujah. At makikita niyo po dito sa kwento na to, um, kung nung isang araw 5 sila, dito po ngayon 3 sila na yung character dito. Si Naomi po, isang Israelita, widow din po siya. Si Ruth naman was her daughter-in-law. So, manugang, ah, mother-in-law, tawag doon, biyenan, po sa Tagalog. Si Ruth naman, Moabite siya. Isa po siyang Moabite. Po. Um,
na naging ano din po, naging widow, naging balo na po, balo kasi namatay din yung kanyang husband na anak naman ni Naomi, na po. Si Boaz naman, relative po ni Naomi, ano po, ang ibig sabihin ng pangalan ni Boaz ay worthy man, na po. He is a worthy man, ang pangalan po ng ibig sabihin ng ano ng pangalan ni Boaz. So, makikita niyo sa event na 'to po, ano, na yung love life nilang dalawa sa chapter na 'to. Itong panahon na 'to, anihan po nila ng palay, ano po, anihan nila ng ano sa Israel, ano po, um, yung barley na tinatawag, anihan po nila. Nagtatanim sila at ito yung panahon na mag-aani na po sila, magre-reap na sila ng mga ani nila, ano po. So, makikita niyo po dito sa verse 1 hanggang verse 7, ano po, ito yung panahon na si ano po, si Naomi, si ano po, si Naomi, siya yung binubuhay ni Ruth, na po, inaalagaan ni Ruth. Kasi sabi niya, 'di ba sa part 1, yung Diyos mo magiging Diyos ko, sabi niya, hindi kita iiwan, sabi niya. Kaya dito makikita niyo po ano, nagpunta si Ruth doon sa ano, sa palayan, doon po sa anihan ng bukidan ni Boaz. Na po, yun po yung kwento, yung kanilang love life. Ano, yun yung kwento, yung simula ng kanilang pagkakakilanlan. No po. So makikita niyo doon, um, hallelujah, makikita niyo po doon na sinabi doon ni Ruth na Moabita, papanoorin at mamulot ka ng mga uhay sa likuran ng aking kasumpungan sa biyaya ng paningin at sinabi sa kanya, yumaon ka na anak ko. Ano po, ibig sabihin mag-aano siya, parang kumbaga sa umani ng sibuyas magtutudtod, parang gano'n. Mag-aano siya, computer, stop. Yan. Ma- Computer, stop. Ayan. So, makikita niyo po doon, ano, dito, nag-aano siya, magtatabas, maggagapas po siya ng mga palay diin, dun po sa pinag-aanuhan nila, pinag-aanihan. Alam niyo po nung panahon nila, ano po, ang sabi ng Panginoon sa kanila noon, kapag umaani sila ng mga anhin nila ng mga palay po, ano, hindi po pinapayagan ng Panginoon na tabasin nila yung sa gilid ng, yung pinakagilid po ng plat. Di ba ito po yung plat ng bukirin? Hindi po sila pinapayagan ng Panginoon na tabasin nila yung ano doon, yung sa gilid po, sa gilid, ano, hindi pinapasimot ng Panginoon sa kanila. No po, alam niyo po kung bakit? Kasi ang sabi ng Diyos, ang Diyos po ang nagsabi nito, mababasa niyo po yan sa Levitico 19, no po, 9 and 10, huwag niyong tatabasin yung sa gilid ng bukid. No po, kasi para daw, pag may namulot na mahihirap na tao, may makukuha pa sila. No, ganun ang Diyos. Ganun po yung Diyos natin. Kaya lang ngayon, 'di ba, yung mga may-ari ng bukirin ngayon, ano, wag niyong iiwanan, 'di ba? Ayaw nilang magpaiwan ng mga ano, ayaw nila, no? Pero alam niyo po, utos po 'yan ng Diyos kasi gusto niya na makakuha yung mga mahihirap ng maaani kahit wala silang mga bukirin. Yun yung bilin sa mga farmer noon. Kapag ikaw ay may lupa at ikaw ay umaani, ayaw nilang pinapatabasan yung gilid kasi nilalaan niya ng Panginoon para sa mga mahihirap. Pero ngayon, yung generation natin, masyado ng mga sakim yung tao, masyado ng makasarili, no? Pero alam niyo ba na kahit ganon ang pagsunod nila sa Panginoon noong lumang tipan, pinagpapala po sila. Yung mga taong madadamot, hindi pinagpapala ng Diyos. Kapag madamot kang klase ng tao, lalo kang pagdadamutan ng Diyos. Pero kapag mapagbigay ka, tingnan mo si Boaz, pinagpala siya. Farmer po siya ha, pero he is a worthy man. Mayaman si Boaz. Bakit? Kasi pinagyayaman siya ng Diyos. Kasi sumusunod siya sa Diyos. Si Boaz po ay isang obedient, no? Masunurin po si Boaz na man of God, no? Kaya kung ikaw naghahanap ka ng asawa, ang hanapin mo katulad ni Boaz. Masipag, no? Masipag siya. No po, hindi siya tamad, no? He is a man of God, no po? Siya ay ano, may takot sa Diyos. No? Kapag naghahanap ka ng lalaki, kung ikaw ay dalaga, huwag ka lang maghahanap ng basta Kristiyano. Kailangan nang hahanapin mo yung may takot sa Diyos. No? Yung marunong siyang mahiya sa Diyos. Yung marunong siyang alam niya yung tama at mali. Ano po? So dito, makikita mo, he is a man who have great wealth. Ano po?
Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi yung promised land, ano, na lugar ni ano ni Moab, ano po, ni sa ay doon sa Moab na si Boaz ay nag-i-stay, yun po ang Diyos ang nagpo-provide para sa kanya. God made Boaz a man of a great wealth. Kaya nga, he is a worthy man. Na po? So makikita niyo doon, no? Tayo kasi minsan gina-justify po natin yung mga mali nating choices sa buhay, di ba? Pero alam nyo, ang ugali ni Ruth, na po, hindi niya pinagsisihan yung pagsama niya sa biyanan niya, no? Kaya maaga pa lang gising siya. Alam niyo, makikita niyo yung katangian ng isang babae sa Proverbs 31. Maagang gumigising ang babae, no? Maaga siyang gumigising, naghahanap buhay. Ganun po ang magandang ugali ng babae. So kahit na sa kabila ng nangyari kay Naomi, ay kay Ruth po hindi niya pinagsisihan 'yon, no? Tayo kasi minsan kapag may mga pangit na nangyari sa buhay natin, namatayan tayo ng asawa, ang madalas nating sinisisi yung Diyos, no po? Pero dito sa kwento na 'to, hindi niyo maririnig 'yun kay Ruth. Hindi siya nagluluksa ng sobrang tagal na, "Bakit mo 'to ginawa sa akin, Panginoon? Galit ka ba sa akin?" Hindi. Ang title po ng mensahe na 'to, "No Accident in God." There is no accident, walang aksidente sa Diyos, no po? Kaya hindi aksidente na namatay yung asawa niya, 'no, at hindi aksidente na sumama siya sa biyenan niya, at hindi aksidente, biruin niyo, ang daming bukirin do'n ano, bakit doon siya mapupunta? Bakit ang pipiliin niya doon sa bukirin ni Boaz? Eh, ang dami namang mga bukirin na anihan kasi yung lugar na yun anihan na, 'no? Pero sabi nga walang aksidente sa Diyos. Dun siya dinala ng Panginoon para maggapas ng mga tira-tira, ng mga pinaggapasan ng mga tauhan ni Boaz, na po. So sa 2 and 3 po makikita niyo dito, 'no, sabi dito, si Ruth is the Moabite, pinakilala siya ay dayuhan, foreigner siya. Kumbaga sa Amerika dito, ako Pilipino, foreigner ako dito. Hindi nila ako kalahi, ano po, hindi nila ako kalahi. Kaya do'n makikita niyo po doon na nagpunta siya doon bilang Moabite, hindi siya katulad nila na kalahi nila ng mga Israelita, ano po. Sabi niya, "Please let me go to your field and clean head of grain after him whose sight I am his favor." And she said to her, "Go, my daughter." Then she left and went to glean in the field, and after reap happened to come to the part of field belonging to Boaz, who was the family of Amalek. No, yung kapamilya po, relatives po ng asawa niya dati si Boaz, no? Na si Boaz po is relative po ng dati niyang asawa, ano po. So, abangan natin yung kanilang love life, magkakatuluyan sila dito, pero ano po, pero ngayon kasi hindi na puwedeng magkakamag-anak, 'no, hindi na puwedeng mag-asawa yung magkakamag-anak. So, makikita niyo do'n, yung social assistant po nila sa program nila doon sa Israel, ano po, makikita niyo do'n na yung mga farmers nila po, ano po, hindi nila completely hina-harvest yung mga anihin nila kasi may tinitira sila para sa mga needy na tao, 'no? Sa madaling salita, sa mga mahihirap na tao po. Nagre-remain talaga pong tinitira nila yung mga nasa gilid para 'pag may mga mahihirap na tao na pupunta doon sa pinag-anihan nila, may makukuha po silang pagkain, kaya sinasadya po nila yon. So sa 4 and 7 makikita niyo dito, Boaz learned of Ruth, ano po, hallelujah. Kaya sa madaling salita po sa karagdagan doon sa verse 2 hanggang 6 po, ang Diyos po meron siyang puso para sa mahihirap. Kaya dapat tayo may puso din tayo sa mahihirap kasi we are the followers of God, na po. Kailangan alam natin yung mga pangangailangan ng ibang tao, na po. Kailangan marunong tayong lumakad sa espiritu, na po. Meron tayong nakikita natin katulad ng alam niyo yung hindi mo naman nakikita yung Diyos, but his invisible hand, makikita mo yung pagtulong niya sa mahihirap kahit na yun ay blessing, 'di ba? Blessing na galing sa tao, ginagamit ng Diyos para i-bless sa mahihirap, i-bless sa atin. No po, i-bless sa iyo at sa akin, 'di ba? May mga tao na dinadala sa inyo na hindi yan aksidente. Dinadala yan ng Diyos sa inyo para tulungan kayo, no po? Ganun kabuti ang Diyos na even hindi mo nakikita yung kamay niya, invisible yung kamay niya, kumikilos po ang Diyos, 'no? Kaya dapat nananampalataya tayo sa Panginoon, na po. So makikita niyo doon, na po, hallelujah,
Dito po sa verse 4 and 7. Now behold Boaz, bumalik na si Boaz, nagpunta siya dun sa nagpunta na siya sa bukirin niya, no? Sabi niya, now behold, Boaz came from Bethlehem and said to the reaper. Tingnan mo, kapag kapag ikaw ay may fear ka sa Diyos, kapag ikaw ay maka-Diyos na tao, tingnan mo kung paano niya binabati yung mga tao, no? Sabi niya dito, the Lord be with you. Ganun niya binati yung mga tao, no? Yung mga yung mga tao, yung mga kanyang mga manggagawa, yung mga manggagawa niya doon sa bukid, 'di ba? Ngayon yung mga tao sa bukid, no, nakatayo kayo diyan, magsipagtrabaho kayo, 'di ba? Ganun yung mga may-ari, no? Huwag kayong uupo-upo diyan. Pero alam mo itong si Boaz, itong lalaki na may-ari, na mayaman, na wealthy man, na great man, na God, the man of God, no? Paano niya binati yung kanyang mga trabahador? Ano sabi niya? The Lord be with you. Dapat ganun, di ba? Dapat ganun tayo bumabati, di ba? Kaya lang hindi eh. Tayo mga tao ngayon, grabe tayo eh. Sobra. Ano? Lalo na pag may mga pera. Ano po? Madalas mayayabang. Pag may mga pera, madalas, ano po? Namamaliit ng tao. Yun ay generation natin ngayon eh, no? Sabi, millennial, no? Pero alam nyo, kahit po nagbabago tayo, yung Diyos natin hindi nagbabago. Nako, alam niyo yun? Kahit tayo, pabago-bago tayo ng pag-uugali natin, yung Diyos natin hindi nagbabago. Kaya, yung mga tao noon, dahil obedient si Boaz, ganun siya bumati sa kanyang mamanggagawa. The Lord be with you. Sabi niya, kararating pa lang niya yun. Yun yung unang sinagot niya. And they answered him. Magagalang din. Nire-respeto nila si Boaz. Ano sabi? Sabi nila, the Lord bless you. O, di ba? Sabi niya, ang Diyos ay sumainyo. Sabi ni sa Tagalog. Sumagot naman yung mga manggagawa niya, pagpalain po kayo ng Diyos. O, di ba? Ang ganda pakinggan. Hindi katulad ngayon. Pag nagpunta yung may-ari ng ano ba yan? Nakalilim na kayo dyan! Magtrabaho kayo! Di ba? Ganun yung mga natin ngayon eh. Henerasyon ngayon eh. Di ba? Lalo na yung mga pera. Sayang yung binabahid ko sa inyo! Di ba? Samantalang noon, grabe. Sisiguraduhin ni Boaz na may natitirang mga sa gilid kasi iniisip niya yung sinasabi ng Diyos. Dapat gano'n din tayo ngayon. Iniisip natin kung ano inuutos ng Diyos sa atin. 'Di ba? Para pinagpapala tayo. Alam niyo po, in little act of obedience. Little act of obedience, little lang pinagpapala ng Diyos. What more? 'Di ba? Mag full time ng action ka ng obedience. Lalo kang pagpapalain ng Diyos. 'Di ba? Alam niyo ba na kapag tumutulong kayo sa mahirap, ang sabi ng Diyos sa Bible, kayo ay nagpapautang sa Diyos? Gano'n. Gano'n kabuti. Ano po? Kaya dapat nagbabasa tayo. Kaya sabi niya dito, the Boaz said to his servant, who was to the charge to the reaper? Whose young woman is this? Tinanong niya kung sino daw po si Ruth, no? So dito makikita niyo 'yan, 'di ba? Yung mga inaalam niya na kung sino si Ruth. Ayan, love story kasi nila 'tong pinag-uusapan natin. Sabi niya, whose young woman is this? Sabi niya, so the servant who was charged of the reaper answered and said, it is the young Moabite. O, di ba? Ano siya, ibang lahi. Foreigner nga siya doon. Sabi niya, he is a young Moabite. Woman who came back with Naomi, sabi niya, from the country of Moab. And she said, please let me glean and gather after the reaper among the sheaves. Sabi niya ganon. So they came and has continued from morning until now, though she rested a little in the house. Kukunti lang yung pahinga niya, sabi niya. Nakiusap siya, sabi niya. At sa likod ng mga katiwala na mag-aani, sumagot ang nagsabing siyang babaeng Moabita ay bumalik kasama ni Naomi mula sa lupain ng Moab. At, sabi niya dito, at kaniyang sinabi, isinasamo ko po sa inyo, pamulutin mo ako sa papagtupinin ng likuran ng mga nag-aani sa gitna ng bigki sa gayon na paroon siya at nagpatuloy na sa makatuwid bagay mula pa umaga hanggang ngayon liban siya ay nagpahingang sandali lang sa bahay. No? So pinaunawa doon ng servant ni Moab kanina pa nga siya eh. 'Di ba? Anuhin ko lang po i-acting ko lang yung parang yung kwento no para maintindihan natin. Alam mo boss, parang ganun kanina pa nga yan eh.
Alam mo ba, kokonti pa lang yung pahinga niya, umuwi lang yan saglit tapos nandito na ulit, bumabalik siya. O 'di ba? Sabi niya nakiusap po siya na baka daw puwede habang nag-aani yung mga tauhan natin, susunod siya doon sa mga tauhan natin para daw po gapasin niya naman yung mga natitira, 'di ba? Gano'n gano'n po yung pagkakasabi nung ano, nung kanyang tauhan kay Boaz. Ano po, so tingnan natin yung susunod na kabanata, ano po? Sabi niya naman dito sa 8-9, 'di ba? Boaz speak kindly to Ruth. O, 'di ba? Dapat gano'n yung pinipili niyong lalaki, mabait. O, 'di ba? Yung mga babaeng single diyan, ha? 'Pag maghahanap kayo ng asawa, o, dapat mabait. Yung mga lalaki dapat ganito din yung ano niyo, yung ugali niyo kay Boaz, hindi puro palaki ng mga muscle, mga ano naman, mga hindi ano 'di ba, yung iba puro exercise, eh, 'di ba? Puro gym, gano'n na yung mga lalaki ngayon, papogi ng papogi. Ito farmer 'to, 'di ba? 'Di ba, ito farmer 'to, eh, oh, trabaho ng trabaho, pinagpapala ng Diyos, may takot sa Diyos, mahal ang Diyos, sumusunod sa Diyos, 'di ba? Kaya yung pagpapala sumusunod din sa kanya, 'di ba? Oh, paano niya daw in-approach? Ngayon yung mga lalaki, "Sweet!" Ay, hindi ako marunong pumito, "Wit wiw!" Mga gano'n, 'di ba? Gano'n po mag-approach ng babae, eh, 'di ba? 'Di ba? Gusto mong makakuha ng perpektong babae, sabi nga dito ng mga panahon natin ngayon 'no, gusto ko kasing makakuha ng perpektong babae pero nandun sila naghahanap sa club. Gusto nila makahanap ng perpektong lalaki pero nandun naghahanap sila ng perpektong lalaki sa club, sa inuman, sa diskuhan, 'di ba? Walang perpekto dun, 'di ba? Wala kang makikitang perfect doon at walang perfect, 'di ba? Naghahanap ka ng perfect pero mali naman yung mga place na pinupuntahan mo, 'di ba? Hindi gano'n ang naghahanap ng boyfriend, hindi rin sa chat-chat-chat hinahanap ang mga mapapangasawa. Alam niyo ba kusang dinadala yan ng Diyos. Tayong mga babae, sumunod ka sa Diyos at makakahanap ka ng tamang lalaki para sa'yo, o 'di ba? Si Ruth nga hindi naman niya hinanap si Boaz, sumama lang siya sa biyenan niya, o 'di ba? Kaya ikaw, susunod ka lang sa Diyos at hayaan mong ang Diyos ang magkukrus ng landas ninyo, hindi yung hanap ka ng hanap sa chat, hanap ka ng hanap sa penpal-penpal, ano pa yun? Yung ano pa ngayon, yung mga date ng site-site, di ba? 'Di ba? Ganon. Hindi ganon. Di ba? Alam nyo ang Diyos, siya mismo magpapadala ng partner mo habang buhay. Totoo po yan. Kapag ikaw lang ang naghahanap, hindi mo mahahanap yung perfect man ng buhay mo. 'Di ba? Si Lord lang ang maghahanap nun para sa'yo. So ano daw, nag-approach siya dun sa dalaga 'no, kindly sabi niya, oh. Nag-speak siya, sabi niya gano'n sa ano, sabi niya, um, then Boaz said to Ruth, "You will listen." Ang tawag niya pa my daughter, sabi niya pa kay Ruth, hindi niya tinawag na ano 'no, dalagang Pilipina, 'di ba? Hindi gano'n, dalagang Moabita, hindi. Sabi niya, "Do not, sabi niya, "You will listen to me, my daughter." Babasahin nga natin sa Tagalog, anong verse 'to? 8, sabi niya, "Nang magkagayoy sinabi ni Boaz kay Ruth, hindi mo ba naririnig, anak ko? Huwag kang mamulot sa ibang bukid o lumagpas man dito, kundi manahan ka rito sa malapit sa piling ng aking mga alilang babae. Itanaw mo ang iyong mga mata sa bukid na kanilang inaani at sumunod ka sa kanila. Hindi ba ibinilin ko sa mga bataan na huwag kanilang gagalawin?" Sabi niya, "At pagka ikaw ay nauuhaw, pumaroon ka sa mga banga at uminom ka sa iniigib ng mga bataan." Nang magkagayoy, nag, nagpatira pa siya at yumukod sa lupa at nagsabi sa kaniya, "Bakit ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin na nilingap mo ako? Dangan ako'y taga-ibang lupa." Ang lalim naman ng salita nito. At si Boaz ay sumagot at sinabi sa kaniya, "Ipinatalastas sa akin ng buong iyong ginawa sa iyong biyanan mula sa pagkamatay ng iyong asawa at kung paanong iyong iniwan ng iyong ama at ang iyong ina at ang lupa na pinanganakan sa iyo at ikaw ay naparito sa bayan, hindi mo nakikilala ng una. Gantihan nawa ng Panginoon ang gawa ng at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon na Diyos ng Israel sa ilalim ng mga pakpak niyaong diyon ka kakanlungan." O, di ba? In-approach niya ng kindly si Ruth, sabi niya gano'n. Nakilala kasi kita, eh, pinakilala ka ng mga tauhan ko. Kapag nauuhaw ka,
punta ka lang do'n, uminom ka kung gusto mo, kumain ka kung gusto mo, at saka huwag ka ng pupunta sa ibang lupain, nakikita mo ba yung lawak ng lupain na 'yan?" Sabi niya, "Diyan ka na lang para hindi ka mapahamak." Oh, 'di ba? Sabi niya. Eh, siyempre siya naman dayuhan kasi siya, dayuhan si Ruth. Siyempre sabi naman niya, "Bakit naman po ako nakakatanggap ng ganyang klaseng pabor sa inyo, kamahalan?" Parang gano'n, "Panginoon or amo," 'di ba? "Napakabuti naman po ninyo sa akin." Kumbaga nagtataka siya kasi nga foreigner ka, 'di ba? Hindi mo naman sila kalahi, ba't tinatrato mo siya ng gano'n? Pero alam mo, hindi ba sabi ng Diyos sa Roman 8:28, "Nalalaman ninyo," 'di ba, na na ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, 'di ba, "All things work for good," 'di ba, "to those who love me." Sabi ng Diyos, 'wag mong kakalimutan 'yun, 'di ba? Sabi ng Diyos, maganda ang nangyayari sa taong gumagawa ay yung mga pangit na nangyari sa'yo, nagiging maganda 'yan, ginagawang maganda ng Diyos na po, kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, 'di ba? Huwag mo kakalimutan yung kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, 'di ba? Nakita mo yung pagbati niya dito, 'no? Hindi niya itinaboy si Naomi ay si Ruth kahit na alam niya na dayuhan siya. Alam niyo kung bakit? Kasi nabalitaan ni Boaz, inalam niya, tinanong niya, 'di ba? Hindi na lang siguro nakasaad dito, 'di ba? Pero sinulat dito, 'di ba? Kasi nabalitaan ko na napakabuti mo, 'di ba, sa iyong biyanan at iniwan mo ang iyong ama't ina. Walang nakakagawa nun, mga kapatid, 'di ba? Tayo nga ngayon sa henerasyon natin, 'di ba? Wag kong iiwanan yung mama ko, 'di ba? Iwanan ko yung biyenan ko, pero di ang magulang ko, 'di ba? Gano'n yung mga tao ngayon, 'di ba? Sino diyan yung mga nang-iwan na magulang, ay ng mga ano, ng mga magulang nila para sa biyenan, 'di ba? Bihira yung gano'ng tao, lalo na kung patay na yung asawa mo, 'di ba? Yung mga kasi alam niya, 'di ba? Yung mga may mercy yun, yung may mercy yung puso, yung marunong magmahal sa Diyos, yung mga nakakagawa ng gano'ng bagay. Na inisip niya kasi mag-isa na lang yung biyenan niya, wala na yung mga anak, byuda yung anak niya, ay yung byuda din yung ano niya, biyenan niya. Patay na yung dalawang anak, 'di ba? Mag-isa na lang siya. Pero pinili ni Ruth na sumama sa biyenan niya. Tayo, 'di ba? Tayo ayaw natin sa biyenan natin, 'di bale sa magulang ko, ako 'wag lang sa biyenan ko, diyan ka na lang, 'di ba? Gano'n tayo, 'di ba? Pero siya hindi. At na-appreciate 'yun ni Boaz kasi nga kamag-anak nila, 'di ba? Kamag-anak nila si Naomi. 'No, kaya sabi niya, "Na-a-appreciate ko, kumbaga na-appreciate ko yung ginawa mo, na kahit bago ka lang dito, 'di ba? Kahit na dayuhan ka dito, kung ikaw nga nagtiwala ka sa lugar namin, kahit dayuhan ka, kaya ikaw din pagkakatiwalaan kita." Parang gano'n yung sinasabi ni Boaz kay Ruth, 'di ba? Kaya sa sobrang bait, sobrang sobrang na-appreciate ni anong sabi niya? "Pagpalain po kayo ng Panginoon ng Israel." 'Di ba? Kasi yun din ang Diyos niya. Yun din ang kinikilalang Diyos ni Ruth kahit na dayuhan siya, 'di ba? Kaya sabi niya dito, 'di ba, gantihan po kayo. Tapos makikita niyo naman, sabi niya dito, sa susunod na kabanata ng kwento ng love life nila. O, 'di ba? 'Di ba? Kaya sabi niya dito sa 10:13, nagpasalamat nga si Ruth sa kanya, 'no? Nagpasalamat si Ruth, 'no? Si Boaz, kumbaga yung pagpapasalamat niya in action, 'di ba? Parang hindi puro salita, 'di ba? In action si Boaz na in action na nakita mo 'yan, sabi niya may salita at gawa. Gano'n yung integrity ng isang tao, isang lalaki dapat na alam mo na worthy, 'di ba? Kaya nga yun yung pangalan ni Boaz, worthy man, great man, sabi nga sa ibang salita, yun si Boaz, 'di ba? Gano'n dapat yung lalaking hinahanap ninyo, yung kaya kayong buhayin, yung 'di ba, yung handa na talagang mag-asawa, yung naka-establish na siya, hindi yung mga katulad ng mga lalaki na, "Gusto kitang pakasalan," 'di ba, pero singsing nga wala, 'di ba? "Gusto kitang pakasalan," wala pa namang bahay, 'di ba? "Gustong-gusto ko talagang pakasalan 'tong babae na 'to," ba't may pera ka na? Wala, magtatrabaho pa lang, hindi mo gustong pakasalan, 'di ba? Kasi ang totoong lalaki na handang magpakasal, handang na naka-establish yung meron na siyang bahay, 'di ba? Alam mong masipag, 'di ba? May takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, nag-o-obey sa Diyos, 'di ba? Gano'n yung mga handang lalaking pakasalan. Pero yung mga poporma-porma lang, pa-gym-gym lang, pa-motor-motor lang diyan, naku po, hallelujah. Huwag niyong pipiliin yung mga gano'n, kawawa po kayo, 'no? Kawawa lang kayo 'pag gano'n yung pinili ninyo. Kaya maging matalino po kayo, 'no? Maging matalino kayo katulad nitong si boss, naka-establish na siya,
takot pa siya sa Diyos, nag-o-obey pa siya sa Diyos, may galang siya sa babae, 'di ba? Hindi yung katulad ng ibang mga lalaki, "Ibigay mo sa'kin virginity mo kung totoong mahal mo ko." Oh, 'di ba? Gano'n yung ibang mga lalaking 'yan, eh. 'Di ba, "Sumama ka sa'kin makipag-date ka, oh, at mag-hotel tayo." 'Di ba gano'n? Gano'n yung mga approach ng mga lalaking 'yan, mga bastos, 'di ba? Sorry po, may mga lalaki dito, 'di ba? Pero yung mga babae din naman walang respeto sa sarili, sige naman ang sama. Oh. 'Di ba, napaka-cheap, 'di ba? Napaka-cheap din naman, 'di ba? Kaya kayong mga babae, tayong mga babae dapat tinataasan niyo din yung level ninyo, 'di ba? 'Wag yung inaya ka lang sa hotel, nag-hotel ka na, 'di ba? 'Di ba? 'Wag gano'n, dapat tinataasan mo din tingin mo sa sarili mo kasi hindi ka naman basta-basta sa mata ng Diyos, eh, 'di ba? Yung katawan mo is holy, tirahan ng banal na espiritu, pero ginagawa ng mga tao napaka-cheap, 'di ba? Napakababa ng tingin sa sarili kaya mababa din ang tingin ng tao, 'di ba? Wag gano'n, yung inaya ka lang mag-hotel kung totoong mahal mo ko ibigay mo virginity mo, oh, binigay na. Oh, 'di ba? Papalit-palit ng boyfriend, paiba-iba ng boyfriend, wag gano'n. 'Di ba, wag niyong pinabababa yung level ninyo bilang mga kababaihan, wag natin ginagawa sa sarili natin 'yun. Kung hiwalay ka naman sa asawa, hindi ibig sabihin hiwalay ka sa asawa, pumatol-patol ka na rin sa ibang asawa ng may asawa, o asawa ng asawa o ibang single na ano, wag gano'n po. Wag gano'n kasi ang respeto ine-earn 'yan, 'di ba? Ine-earn 'yan. Kapag ikaw respetado ka tingnan sa pananamit, 'di ba? Respetado ka tingnan sa pagsasalita, rerespetuhin ka rin ng lalaki. Gano'n gano'n din dapat ang mga babae, mga wholesome din, hindi mga easy to get, 'di ba? Huwag ng easy to get lalo na 'pag Kristiyano ka na, 'di ba? Hindi yung 'pag may nag-chat ng hi, naka-hello ka kaagad, 'di ba? Huwag gano'n, 'di ba? Huwag ang baba, ang cheap, huwag gano'n, 'no? Huwag pong gano'n. Kaya sabi niya dito, 'no, so 'yun po ano, 'yun yung favor, sabi niya napakabuti ng favor sa kanya, kay Ruth po, 'no, kahit na siya ay foreigner. So dito niyo makikita na she put her trust to God of Israel, 'di ba? Nilagay niya yung tiwala niya sa Diyos ng Israel kasi yung pagsama pa lang niya kung mababasa niyo sa Ruth 1, yun yung sinumpaan niya sa biyenan niya, "Yung Diyos mo magiging Diyos ko." 'Di ba? 'Di ba yung Diyos lang na yun ang makapaghiwalay, yung kamatayan lang makapaghiwalay sa'tin. Gano'n yung commitment ni Ruth sa kanyang biyenan, 'no? Kaya nga sabi niya dito, um, kahit na stranger siya, andun yung, binaba niya, 'di ba, yung kumbaga kahit mababa siya, mataas ang tingin sa kanya ni Moab, 'no, kahit hindi siya servant ni Moab, sorry, ni Boaz, 'no po, mataas ang tingin sa kanya kasi bakit? Dahil sa character ni Ruth. Kaya gano'n din tayong mga babae. Kapag ang karakter mo, 'no, kapag ang karakter mo respetado ka, 'no, hindi ka masyadong anong babae, gagalangin ka. Hindi mo kailangan ng pera, hindi mo kailangan ng mga alahas para galangin yung ibang tao ngayon, eh, makasuot ng alahas akala mo kasing kapal na ng ganyan, ng alahas sa leeg, 'di ba, para lang igalang ng tao sobrang pleaser ng tao, eh, sa paligid, 'no? Para lang igalang kailangan gold yung suot ko, kailangan may singsing na malaki, 'di ba, kailangan yung kwintas hanggang dito na sa lalamunan na, 'di ba, sa sobrang kinang na. Para lang makakuha ng respeto, ng paggalang sa tao. Pero alam niyo, ang totoong respetado, 'di ba, yung marunong ka lang din gumalang sa kapwa mo, yung marunong ka respeto at marunong ka, 'di ba, tumingin, 'di ba, ng kabutihan sa puso nila at marunong ka rin magbigay ng kabutihan, 'di ba? 'Pag gano'n ang ugali mo bilang babae, gagalangin ka. Kahit sa mga asawa, yung mga babae, yung mga asawang babae, huwag kayong daldal ng daldal. Huwag niyong inaaway-away ang bungawngaw kayo ng bungawngaw. Sabi nga sa Proverbs eh, mas mainam pang tumira sa bubong kaysa may asawang madaldal. Ayaw din po ng mga asawa, huwag kayong daldal. Ang ingay-ingay niyo. 'Di ba? Alam niyo na nga na ano, ay ewan ko po ba, may mga babaeng gano'n talaga, maingay. Ano po, hindi rin tama 'yan na pag-uugali, pangit din po. Pagod na nga 'yung asawa mo, ngaw-ngaw ka pa ng ngaw-ngaw, 'di ba? Mga lalaki din, minsan may mga madadaldal din na lalaki, sobrang ingay, 'di ba? Sabi po dito sa 14:16, si Boaz nag-continue ng great favor kay Ruth, ano po? So, hanggang naging mabuti po, mabuti talaga. Sabi niya, mabuti si Boaz kay pinakita niya 'yon at kahit sa pagkain, pinakita niya yung pabor, 'di ba po?
Tumindig si Boaz, sabi niya, namulot at inutos ni Boaz sa kanyang mga bataan at sinabi, "Pamulutin ninyo siya ng hanggang sa gitna ng bigkis." Sabi niya. At dahil sa pabor na yun ano, maraming naiuwi na pagkain, sorry po. Maraming na ano, na naiuwi na pagkain si ano, si Ruth sa kanyang biyenan. Ano po, kaya nagulat si Naomi sa kanya, 'di ba? Sabi niya dito sa makikita niyo, um, na-satisfied talaga si Ruth 'no, sa ginawa sa kanyang pabor, ano po, ni Boaz sa kanya. Kaya ikaw 'pag mabuti kang tao, kahit mahirap kang tao, yung pabor ng Diyos sa'yo, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Kaya kailangan maging mabuti ka. Kahit mahirap ang buhay mo, maging tapat ka sa Diyos. Kasi yung act of obedience is napaka-importante. Napakahalaga po ng act of obedience. Na huwag kang magnanakaw. Huwag. Kasi darating talaga yung pagpapala sa iyo ng Panginoon. Kaya Kaya alam mo kumain siya, talagang nagpakabusog si Naomi, 'di ba? Wala siyang pakeme-keme sa sarili niya, hindi siya nag-aarte-arte, hindi katulad ng mga ibang babae, sorry po for the word na yung mga kailangan pang manlandi para lang kumain, 'di ba? Hindi siya gano'n. Napakadisente niyang babae. Kung ano yung inaak niya, kakain siya, 'di ba? Kumain siya, nung pinakain siya, kumain siya, hindi siya yung nahihiya-hiya, eh, magugutom ka sa hiya, 'di ba? Kaya kumain siya, 'di ba? Napaka-natural lang. Talagang gano'n lang mag-act 'no, 'wag ka ng pa-plastic-plastic pa, 'di ba pa yung dalawang mukha mo sa mga tao kunwari ka pa na ano, tapos timawa ka naman sa pagkain. Sorry po sa word. 'Di ba yung mga gano'n kasing tao, kunyari hin, 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 tapos biglang ang lakas pala kumain, nakataas pa yung paa, 'di ba? Kaya ano, maging totoo na lang tayo 'no, maging natural lang, 'di ba? Kung malakas ka tumawa, kung malakas ka kumain, malakas ka kumain. Pero 'wag naman po kasalanan din yung malakas kumain, ano po? Kaya 'wag naman gano'n. Kaya yun yung pinakaano na, um, nag-bring ng blessing kay Ruth 'no, hindi lang sa kanya pati sa biyenan niya 'no, sa pamamagitan ni Boaz. Sa buhay ninyo alam ko may mga tao din na dumating sa buhay niyo na naging pagpapala sila sa inyo 'no. Kaya kayo din kapag may tao na naging pagpapala sa inyo, darating ang araw na mare-realize mo nung panahon na walang tumulong sa'yo, ikaw din magbabalik ng tulong sa ibang tao kahit hindi doon sa tao na tumulong sa'yo, ano po. So, sa 17 and 18, she bring home the day of the fruit of Naomi. No, kaya doon makikita nyo, si Ruth, 'di ba, nag-work hard naman si Ruth eh. Hindi naman siya katulad ng babae na ano madali lang, 'di ba? She is a work hard. Nagwo-work hard siyang klase ng babae, 'di ba? Kaya binless siya ng Panginoon, ano po? Kaya hindi lang ang Panginoon na nagbe-bless sa kanya, pati mga people generous sa kanya kasi mabuti siya. 'Di ba sa mga panahon na nag-aano siya, ano ba sa Tagalog, yung nagsisikap talaga siyang magtrabaho, yung sa ano, 'di ba? Katulad ng mga tao na nandun sa ilalim ng araw, 'di ba? Siya din, nagsisikap din siya, nag-iipon siya ng pagkain, 'no? Kaya kailangan i-set nating example si Ruth, 'no, bilang mga babae na masigasig sa pagtatrabaho, 'di ba? Na andun andun yung kanyang ano, andun yung example ni Ruth sa atin na na ano na everything we do 'no, sa kahit sa mga trabaho natin, alam natin na nago-glorify natin yung Panginoon. Tsaka yung kahit sa mga trabaho 'di ba mga salita ng Diyos yung ginagamit nila dun sa kanilang bukirin 'di ba? "O pagpalain ka ng Diyos." 'Di ba? Ano, ang blessing ng Panginoon ay sumainyo, yung mga gano'n na pagbati 'no? Kaya dito makikita niyo hindi tumitigil si Ruth sa pagtatrabaho, kung paano nagtatrabaho yung ibang tao kaya nakapag-uwi din naman talaga siya ng siksik na yung marami 'no, marami yung kanyang inuwi 'no, ano sa kanyang biyenan na beside doon, binigyan pa siya ng barley, binigyan siya ng barley hindi lang dun sa palay, 'di ba binless din siya ni Boaz na naiuwi naman niya. Yung pagbe-bless sa kanya ni Boaz, binless din naman ni Ruth si Naomi, 'di ba? Gano'n siya. Gano'n naman ang blessing talaga ng Lord, eh, it is in the line, 'di ba? Dahil nasa right na bukirin si ano, si Ruth, 'di ba? Nasa right na tao din siya. Yung tao pa na yun, eh, pinagpapala ng Diyos.
nasasahod din. Nasasahod din ni Ruth yung pagpapala na galing sa Diyos, na nasasahod din ng kanyang biyenan. Ganun ang Diyos. Kapag nasa righteousness ka, pati pagpapala dun sa pinagpapala ng Diyos, mapagpapala ka rin. Ganun yung Diyos na pinapanampalatayaan mo at pinapanampalatayaan ko. Kaya dito, Naomi praises God for His goodness to her and Ruth, no? Nagpasalamat din si Naomi sa Diyos dahil sa kabutihan ni Ruth sa kanya nung araw na yun, no? Blessed be he of the Lord who has not forsaken his kindness, the living and the dead. Sabi niya doon kay Ruth. Tapos sinabi niya doon kay Ruth na sinabi ni Ruth na Moabite, sabi niya kinukwento niya yung ugali ni Boaz sa kanya, sa biyanan niya. Sabi niya, he also said to me, you shall stay close by the young men until they have finished all my harvest. And Naomi said to Ruth, her daughter-in-law, it is good, my daughter, that you go out with his young men, and that people do not meet you in any other field. So stay close, sabi niya, stay close by the young woman of Boaz to glen until the end of barley harvest and wheat harvest. And she dwelt with the mother-in-law. Yan. So makikita niyo doon, no, yung alam niyo dito sa sobrang bitter ni Naomi sa nangyari sa kanya na namatay ang kanyang mga anak, nabalo siya, pinalitan niya yung pangalan niya ng Mara, no? Sa sobrang bitter niya, pinalitan niya yung pangalan niya. Ang ibig sabihin ng Mara, bitter, no? Bitter, very bitter, no po? Makikita niyo yan sa Root 120, yung naunang pinag-aralan. Pero dahil sa kanyang dito sa ugali ni Ruth, no, nagmamanifest yung kindness. So nakikita niya yung kabutihan ng Diyos, no? Kabutihan ng Diyos sa kanya dahil sa buhay ni Ruth, no? Dahil sa pagpapala na naranasan ni Ruth kay Boaz, si Ruth din nakita ni Naomi, yung ginawang kabutihan at kabaitan din sa kanya ni Ruth. Kaya nasabi din niya na ang Diyos ang magpala sa iyo, anak, 'di ba? Napakabuti, no, na bilang manugang yung kanyang kindness, ano po, na dito makikita mo yung plan ng Lord na hindi naman talaga si Ruth ang nagplano, no, pero pinlan siya ng Panginoon. Kaya nga sa buhay natin na nangyayari, walang aksidente sa nangyayari sa buhay natin. Lahat ng mga bagay na mabuti, yung good and perfect gift of the Lord, galing yun sa Diyos, no? Hindi yun galing sa hindi, pag masama, hindi naman galing sa Diyos yun. Lahat lang ng good and perfect gift galing sa Diyos. Kaya itong mga bagay na nangyari kay Ruth, masasabi ko po na hindi to aksidente. It is the plan of the Lord, no? Kasi makikita niyo naman dito na si Ruth, no, sa kwento, magiging siya ang great grandmother, no po, ni David, na siya yung nasa descendant siya ng lahi po ng pagkukuhanan ng ating Misaya. Kaya nga alam niyo si Boaz po, tinawag siya dito na siya yung redeemer. No, makikita niyo, mababasa po 'yan sa ibang kwento na naging redeemer sila. No, sila ni Ruth at ni Boaz, magiging redeemer sila dahil sa lahi nila magmumula ang ating Misaya. Na po, sa lahi nila magmumula si David at mababasa niyo po 'yan sa Matthew 1. Na po, yung descendant nila Ruth at Boaz. So purihin po ang Panginoon. Glory to God po, nawa may napulot tayo sa pag-uugali po, yung mga character and behavior na dapat inuugali din natin bilang namamahala ng bukirin, 'di ba? Tayo ay mga boss, 'di ba? Tayo ay mga tagapamahala, marunong tayong rumispeto sa mga servant, marunong din silang rerespeto sa atin. Kung tayo ay mabuti sa kanila, it is give and take process, no? Kaya ganun ang relationship. Pag mabuti ka sa kapwa mo, ang Diyos ang magbabalik ng kabutihan sa'yo. Hindi man ibalik yan ng tao sa'yo, ang Diyos ang magbubigay nun, no? Ang ano lang sa ating mga tao, no? Yung respeto. Natatanggap natin yung respeto pag marunong ka rin rumispeto at nire-respeto mo rin yung sarili mo, hindi lang sa harapan ng Diyos, pati sa harapan ng mga tao, no? At kung ikaw ay mabuting tao, ang Diyos ang tunay na nagpapala ng good and perfect gift para sa atin. Kaya nga sabi, yung mga bagay na
hindi maganda sa kwento ni Ruth, no? Ginawang pinaganda ng Diyos, no? Pinabuti ng Diyos, pinagpala ng Diyos, di ba? At ano, ginagabayan ng Diyos. Yung tao na obedient, no? Ganon din si Boaz. Sa buhay ni Boaz, siya ay mabuting tao, no po? Siya ay may takot sa Diyos. Siya ay naglilingkod sa Diyos. Kaya hindi tayo magtataka kapag ikaw ay servant ng Diyos, ang kabutihan mo lumalabas inside and out. Nagiging bunga na lang siya ng pagtanggap mo sa Panginoon dahil ikaw ay nakapag-isa sa Diyos. Normal na sa'yo. Nagiging habit mo na lang. Nagiging amno mo na lang yung pagiging mabuti sa ibang tao. Kasi yung pag-ibig ng Diyos yung nakikita sa'yo. At yung kanilang paggalang sa batas ng Diyos, di ba, na magtira ng mga ng mga inaani sa gilid para sa mga mahihirap. Kaya nga, kailangan po natin maging obedient po sa Diyos, ano, para maranasan natin ang pagpapala ng Panginoon sa atin, ano, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ang taong obedient, pati mga properties mo, pagpapalain ng Diyos. At mga mahal mo sa buhay, pagpapalain ng Diyos. Sabi nga niya, mula sa 10 lahi ng henerasyon mo pagpapalain ng Diyos kapag ikaw ay obedient at masunurin, may takot at gumagalang sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa mensaheng ito, Panginoon, na patuloy mong pinapakilala, Ama, ang mga karakter ng Bible, yung mga kwento nila, Panginoon, na tunay nga kung gaano sila kagalang, na kung paano sila nagtatrato ng mga kababaihan, kung paano sila nagtatrato ng amo nila, kung paano sila nagmamahal, nagrerespetuhan, gumagalang sa isa't isa, Panginoon. Makikita po namin doon yung pagpapala mo rin sa mga tao na nagiging obedient sa iyo, Panginoon. May takot sa iyo at sumusunod sa iyo, Ama. Ganon din po yung gawin mo sa aming mga buhay ngayon, hindi katulad ng sumusunod na sa mundong ito, Lord God, na masyado ng mayayabang, matataas, Panginoon. Lord, wala nang pagtulong, Panginoon, wala nang pagmamahal. Kaya naman, Lord, sa aming mga Kristiyano, patuloy mong padaluin yung pag-ibig na meron ka. Makita namin, Panginoon, at patuloy kami maging obedient sa lahat ng utos mo sa amin, Ama, upang mapagpapala, Panginoon, na nakikita ng iyong mga mata. Sabi mo nga sa Proverbs 15:3, Lord, nakikita mo yung mga ginagawa namin, mabuti at masama. At ikaw din, Panginoon, ang Diyos na magpapala sa amin. Sinabi mo nga sa iyong salita, pinagpala ang taong umaasa kay Yahweh. Kaya maraming salamat po, Ama, sa mensaheng ito. Salamat sa wisdom, knowledge, and understanding na pinashare mo sa amin, Ama. Ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan, nagpapala, nagpapabuti, at nagbabago sa amin, Lord God. Kaya salamat po, Panginoon, sa buhay ni Ruth, ni Naomi, at ni Boaz. Purihin ka, dakilain ka, at sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Maging ano rin kami, work hard na babae at lalaki, katulad ni Boaz at ni Ruth. In mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Amen. Glory to God. Purihin po ang Diyos sa buhay niyo po, Ma'am Pep. Ma'am Sis